O kahapon, Mark, meron tayong nakitang video. Marami to sa kumala to sa social media. Yung isang bus na sa may sa may Bicol. Oo, na habang bumabagta sa kalaliman ng baha, umaandar yung at may mga pasahero. Sinoong talaga. Isa po sa mga pasahero, laman ng bus na yon ay nasa linya natin. Si Jaymar, ha? Kwento natin. Taga Iriga City. Hello, Jaymar. Jaymar. Hello po, good morning. Bay, nakita nga ni Tony, nakita namin yung video ninyo. Talagang sinuong ninyo. Bakit hindi na pwedeng bumalik? Ba ano bang nangyari at kinailangan nyo talagang sugurin na nga ito? Ayan tingnan nyo yung video sa mga nakakapanood sa Nasa atin. windshield na yung tubig. Sige pa rin kayo. Bakit? Yes po. Ang kwento po kasi talaga niyan, ako po yung last passenger intake niyan ng bus. So, bali nakatayo ako po dyan. Hindi naman po basta-basta. Kumbaga, ilinawin ko lang po dun sa mga nag-comment na bakit daw Itigil yung takas ng loob ng driver. Wala po sanang sisihan kasi nung time po na yun na sumuong po doon, hindi pa po mataas yung tubig. Nagtanong po doon sa Bureau of Fire na rescue vehicle kasi galing plus sa area. Kung possible pa po ba? Anong oras ba ito kahapon sa Iriga? Anong oras ito kahapon? Nung Tuesday pa po yan, Tuesday, sir. anong oras? Around 4 p.m. So medyo malakas na. Pero flash flood kasi yun siguro yung gusto mo ipaliwanag na minsan biglaan, ha? Yes po. Yung galing pa lang po kasi sa area niyan yung BFP vehicle. So alam nila na passable pa for trucks and buses. Yung mga kotse, hindi na kasi mababa. So, nung nagbabiyahe po, totoo naman, true enough na kaya pa po ng bus. Kasi along the way, may nasalubong pa nga po kami na van. So, ibig sabihin, kaya pa. passable pa po talaga siya. Kaya lang, in the middle po ng biyahe, biglang parang nag-surge yung tubig. Bigla na yung lumalim. Ganun po kalalim. Kaya nga po nagpanic bigla yung driver na sabi niya, manalangin na kami kasi hindi rin namin in-expect po na ganun bigla. Tapos ilang kayong pasahero ng bus? Hindi ko po masyado matandaan pero puno ba? almost 15 capacity po kami. Okay. Flash flood Ganun talaga. po. Tapos kumbaga po, wala po kasing choice kung hindi, ide-rediretso kasi slight changes lang, magkamali lang ng apak ng silinyador yung driver. Hihinto po yung bus and as obvious reason, guminto yun, wala na po. Ang nasa isip ko na lang na po nun is kung mahintuan kami, sure hit na mapupuno ng tubig yung bus, either ianag po kami sa palayan or tumaob yung bus. Sabi ko nga, paano kaya kami tatagal sa lamig? Wala na po magre-rescue that time. Gaano kahaba yung sinuong ninyong lubog ang bus? Yan, nakikita namin sa video. Gaano kahaba yan? Yung before po niyan, hindi ko na na-videohan, pero the whole duration ng video is almost 13 minutes. Ilan? 1-3? Opo, 13 minutes po yung haba ng video. Ganun po yung katagal yung biyahe namin na talagang ganun ka lublog yung bus. Mabuti hindi nasa windshield na yung tubig, hindi ba pumapasok sa loob? Basa ka rin kayo sa loob? Pumasok na po doon, nasa may halos ka-level na po nung driver seat. Kasi po yung bigla pong bumulwak yung tubig doon sa pinto, nabuksan po yung pinto ng bus. Pero kasi 'di ba sa mga bus na raw ng driver. Sa mga bus kasi ang setup 'di ba, mas mababa yung kinalalagyan ng driver. Kinalalagyan ng driver. So, pero konti na lang po aabot na dun sa tinututugan ng passenger seat. Tapos sa tinututugan ng passenger. Ano ang reaksyon ng mga kapwa mo pasahero? Yung mga nasa likuran po, ang nakikita po nila malalim sa gilid. Pero hindi po nila nakikita yung lalim dun na nasa harap namin kasi ako po ay nakatayo, so nabablock po yung view sa likod. Kasi nga po wala na po ako maupuan pa sa harap. Last intake nga po ako na pasahero. So ako yung nakablock doon sa likod. Hindi nila nakikita masyado yung view. Pero yung first 2 to 3 rows, nananalangin na po sila kasi
wala, ano na po talaga, do or die kami noon. Kaya nga po, after namin makalagpas doon, grabe yung papuro, grabe yung pag-ano namin, pagsaludo sa driver kasi hindi siya nagpanik. Saka yung stamina nung, sabi ko yung stamina ng paa niya bilang driver na hindi umangat kahit ilang segundo lang para hindi tayo mamatayan. At saka pati yung okay din yung yung lagay skill. ng yung boost, Yung 'di ba? boost. Na hindi rin sumuko Yes sa po. ganyan. Opo, tapos yung mga conductor po, sila din po yung, kasi hindi na makita ng driver yung, kung nasa gitna pa kami ng kalsada, ang pinaka na lang po doon, Tulong-tulong swerte namin kasi yung kalsada po ay, isa po itong mahabang straight na highway. Oo. So, Anong highway yan? Anong highway? Jmar? Maharlika Highway po ito Maharlika. pero barangay Balangibang, Pulangi, Albay. Oo. Ang naging guide po ng mga konduktor, yung mga puno sa gilid. Yeah. Tinitingnan kung gigilid na, Kung nasa nagigilid na ba kalsada yung pa ba bus kayo? oo, ang advice ng mga ng konduktor is gumit na. Tapos kung marinig niyo po dyan, kung makita niyo yung original video, isang beses lang ako nagsabi na parang gilid na po tayo. Kasi yung ako po, kinontain ko lahat yung kaba ko, nag-ano lang ako. Ay Kasi, di, nung pumunta na kayo nung makarating na kayo sa mababaw, di palakpakan kayo. ay, totoo po talaga, para kaming nag-champion sa liga. Nakakatakot naman kasi yun habang ginagawa nyo. Yung 13 minutes na yun, siguro ang kaba ninyo, no? Opo, no choice po talaga yung parang parang yung dibdib mo nang hindi ka humihinga din ng baka biglang pumatay yung makina. Nakakabilib yung presence of mind ng driver din, Yung ano? skill yan di ba? Oo. Skill yan, yung tamang timpla ng... Yes. Tsaka bawal ka daw huminto dyan, mag-minor. Dapat dire-diretso. Steady lang, sabi sabi lang. Hindi ko naman pero kasi nasubukan diba, pa. syempre pag ikaw nagpapanik na hindi mo malaman na presence of mind. Dapat presence of mind talaga. Ayan, o siya. Thank you, Jmar, sa iyong kwento at di sana'y hindi na maulit sa'yo. At Ganun ka ba? mabuti. Salamat Sana at naman ligtas po. kayong lahat. At, sir, pwede po sana ako makiusap. Na ano? Opo, kasi po parang ko po sana yung chance, humingi din po sana ng tulong para sa mga kababayan ko. Sige. Opo, kasi parang medyo mahina po kasi yung mga signal, tapos sana yung mga network, medyo na din kami. At sana po, signal ng telepono, ganyan. Mga yes po, data, yung wala data, pa. medyo po. Saan ang lugar mo? Iriga, no? Iriga. Oo. Yes, ma'am. Tapos, iriga po, ma'am, sana po, sabi nga, i-take ko na yung opportunity. Mabigyan din po sana ng relief operations at tulong. Although meron naman na po, kaya lang po, parang, sabi nga namin, parang mas picture kasi Oo. So ang Iriga, taga roon si Jmar, sabi niya, napakahalaga, wala pa silang komunikasyon. O sige, Jmar, namin yan, parating din namin sa mga telcos at saka yung sa kinauukulan para yung dun mga sa relief goods. At iba yes pang po, pangangailangan. basta pa po kayo, pati po yung mga nearby municipalities namin, lubog pa po hanggang ngayon. Nako. Sige. Okay. Maraming salamat. Mag-iingat kayo, Jmar, ha? Thank you sa Opo. iyong Maraming salamat po. nakakabilib din na kwento ito no mga kapuso, no?